So hello mga ka-business. So ito, ipapakita natin ang ating pag-marinate or pag-brining ng ating fried chicken. So bali mayroon tayong konting orders sa ating mga suki ng mga customer. So ito lang muna ang ating ipapakita. Ganito karami lang ang ating ipapakita na pag-marinate or pag-brining ng ating fried chicken. So ito po mga ka-business. So ito po ang ating mga measurement ng ating mga panimpla. So meron tayong mga 1/2 teaspoon, 1 tablespoon at saka 1/2 tablespoon, at meron mga maliliit na mga measurement. So yun po ang ating mga ginagamit sa pag-measure ng ating mga ingredients sa ating fried chicken na masarap ala Jollibee na fried chicken. So sabi ng ating mga customer, so malayo pa daw ay naaamoy na nila ang ating mabango na fried chicken sa kanto sa aming lugar sa eskwelahan. So yun po. So ito po ang ating pinaghalo-halo na mga powders. So ipupost ko na lang sa susunod kung ano yung ating mga powders na mga ginagamit para sa ating pagtimpla ng ating fried chicken. So ito po ang ating pinakauna na ilalagay is itong pinaghalo-halo ko na mga powders na powders. So yun po, maraming klase po yan. Pinaghalo ko na para makatipid po tayo kasi medyo mahal po kasi ang mga ibang mga herbs sa ating fried chicken. Yun po. Pero hindi ko to kadalasang ginagamit. Kung gusto ko lang lagyan, lalagyan ko lang. So yun po, bali optional lang to. Pero mas masarap pag mayroong ganyan na mga herbs. Kaso mahal kasi, maluwi ka sa costing. So ang pinaka main ingredients ko lang talaga dito, ang aking ginagamit palagi is yung onion powder, garlic powder at saka paprika powder. So yun lang po ang pinaka basic ko na ingredients. So bale yung pinakaunang nilagay ko is optional lang yun kung gusto nyong lagyan, kung kaya nyo sa costing. So yun po. So asin, saka sunod bitsin, saka ano ba yun, bitsin, saka ayan, bitsin. So yun po mga ka-business. So next ating lalagay is yung ating onion powder, ating ilalagay mga ka-business. So yan, maliit na lang, konti na lang ating ating powder. So nag-order tayo sa Shopee ng ating mga ingredients kasi konti na lang to. So para bago maubos yung ating powder, so mayroon na tayong bagong powder. So yun po. So bali yan, apat na ano tawag ito, onion powder. So susunod naman is yung so kayo na bahala kung alin na powder ang una nyo ilagay. Basta paghalu-haluin nyo lang yan mga powder na ating mga ilalagay sa ating fried chicken. So ganyan lang po tayo mag-marinate ng ating fried chicken mga ka-business. So napakasarap yan ang ating fried chicken at napakabango. So malayo pa yung mga customer natin is naaamoy na nila ang ating mabango na fried chicken na ala Jollibee. Okay, so ganyan. Next na ating lalagay is yung garlic powder. So ayan po. So bali ang ating measurement sa paglagay ng mga powders is 1 kilo 1 teaspoon bawat kilo ang ating inilalagay na powder. So pero pag maliit lang ang maliit lang ang niluluto mo, ititimplahan mo, pag 1 kilo lang, so pwede nyong dalawang teaspoon ang ilalagay nyo. Pero pag marami na, tagi 1 kilo lang para hindi tayo malugi sa costing. So next is yung paprika. So yun po. So, bali
bawat kilo, 1 teaspoon po ang ating nilalagay na mga powder. So, yan po. So, next po mga ka-business is yung ating Ginisamix. So, kung mayroon kayong chicken powder, mas maganda pag chicken powder ang ginagamit nyo. Kaso lang dito sa amin wala kasing available na chicken powder. Kaya ito lang ang ginagamit ko, Ginisamix lang ang ginagamit ko mga business. So masarap din naman yung Ginisamix. So yan, 2 tablespoon ang ating nilagay sa ating Ginisamix. Ginisamix. O nga, 2 tablespoon ng Ginisamix na ating nilalagay sa ating fried chicken, sa ating manok. So yan po. At sa ating tubig pala po mga ka-business, hindi ko napakita sa inyo kanina, is bawat kilo is 1 cup of water po ang ating nilalagay sa ating manok ha, bawat kilo. So yun po ang ating pag-brining. So yun po ang ating tubig na ilalagay. Yan po. So bali mikos-mikos na lang kasi wala akong gloves. So okay lang yan. Hindi naman yan hindi naman ganun. Kahit sa mga 5-star hotel, ganyan din naman pag walang nakikita na mga mga official na staff. So kinakamay-kamay lang kasi ng consume of time na ng 1 pag So yan lang po. Okay lang yan. Hindi naman yan ready to eat ang ating So at ang ating kamay hindi naman yan madumi kasi kanina pa yan hugas mula pagka hiwa ng ating manok is hugas na tayo ng kamay palagi. So ayun po, malinis po yan. So okay lang yan, mikos lang natin yan ang ating pag-marinate. So haluin lang para mahalo talaga ng mabuti ang mga ingredients ng ating manok at mag-absorb ng mabuti hanggang buto ang ating mga panimpla ng ating manok. Ayun po. Lasang-lasa po yan hanggang buto kasi kinamay lang. So, bahala na kayo mga basher kung ibabash nyo yung ating ating paggawa. Bahala kayo. Basta malinis yan. Pala mga business, nakalimutan ko kanina kasi may tumawag, naputol po ang ating video. So hindi ko napakita sa inyo yung paglagay natin ng paminta powder. So mayroon po yung paminta powder na atin nilalagay sa ating marination. So wag niyong kalimutan lagyan ng paminta powder. So yun po ang pinaka-importante din yan sa ating pag marinate ng ating fried chicken or pag-brining ng ating fried chicken mga ka-business. So yun lang po ang ating video for today. Thank you for watching and God bless. Sana marami kayong nakukuha ng mga idea na sa ating pagluluto o sa ating pag-marinate ng ating fried chicken. So yun po mga ka-business. So good luck po sa ating lahat na mga ka-business na fried chicken. So yun po. Thank you for watching and God bless sa ating lahat mga ka-business. Sabay-sabay tayong aangat sa success na buhay. Babu!